Trahedya ang sinapit ng isang lolo sa San Jose del Monte, Bulacan. Ito'y matapos siyang pagnakawan at bugbugin ng ilang kalalakihan. Si Vel Custodio sa sentro ng balita. Walang awang dinukot, pinagnakawan at pinagtulungang bugbugin ng 8 tao ang 71 taong gulang na lalaki sa barangay Muzon Proper, San Jose del Monte, Bulacan. Isinugod pa sa ospital ang senior citizen pero binawian din ng buhay. Base po sa aming investigasyon, na persahan pong isinakay sa sasakyan. Tapos, abang binabagtas nila, siguro po itong biktima nakatunog na mga masasamang Kaya po nagpumiglas. Ngayon, nag-counterflow po itong sasakyan. Meron po silang nabanggang motorsiklo. Tapos po yung driver po ng motorsiklo, nakita po, biglang bumukas po kasi yung sasakyan. Nakita po nila na may binubugbog sa loob na isang matanda. Kaya agad po nakakuha sila ng pansin, kaya po hinabol po nila. Naabutan ng sasakyan ng mga suspect sa tapat ng isang private subdivision. Dito, nakatakas ang biktima at humingi ng saklolo sa gwardiya ng subdivision, siya ka isinugod sa ospital. Naaktuhan pa sa lugar ang driver ng grupo, kaya siya ang unang inaresto. Dahil dito, nahuli pa ang isang lalaki at 4 na babae sa ikinasang follow-up operation. Tinutugis pa ng mga otoridad ang 2 pang kasabwat na lalaki at babae. Nabawi sa mga suspect ang 21,500 pesos cash at mga alahas na nagkakahalaga ng 320,000 pesos. Kumpiskado rin sa kanila ang isang baril at improvised gun na sumpak na may lamang tig-4 na bala. Napag-alaman na matagal ng modus ng grupo ang pangbubudol at pangbubugbog sa mga matatandang biktima. Kadalasan, kinukuha nila ang tiwala ng target at kapag naisama na nila, saka nila ito pagnanakawan. Depensa naman ng mga suspect. Driver lang ako, sir. No comment po. Hindi po ako kasama doon, sir. Base sa record, nakapambudol na sila ng isang retiradong pulis sa parehong lungsod nito lamang Pebrero. Nabiktima na rin nila ang isang abogado sa Maykawayan, Bulacan gamit ang parehong modus noong nakaraang taon. Kaya payo ng pulis. Lagi po tayo mag-iingat at ugaliin po natin huwag magsuot ng mga mamahaling alahas, lalo na paglalabas tayo sa public places. Samantala, naghihintay pa ang pamilya ng biktima ng resulta ng autopsy. Pero base sa deskripsyon ng anak ng biktima, nadatnan niyang duguan ng mukha ng kanyang ama. Hindi muna nagbigay ng pahayag ang kaanak ng biktima dahil sa labis na dalamhati nila sa biglaang pagkamatay ng kanilang padre de pamilya. Haharapin ng mga suspect ang mga reklamong robbery with homicide at karagdagang asuntong paglabag sa Comprehensive Firearms and Ammunition Regulations Act ang ihahain sa 2 lalaking akusado. Vel Custodio para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.